Mukhang pagka nandun kayo, nagugulo yung hearing ko. Napapansin nyo naman siguro, pagka nagpapahayag ako, issue for issue lang tayo. Ayun na nga, Yes. opo. Wala, makikita nyo naman consistent tayo. Mula't mula pa, na ang palagi nating sinasabi, kung ano yung nakasalalay sa mga batas natin. Opo. Na dapat sana, yun ang palaging sinusunod. Oho. Healthy discussion lagi kong tayo. no? Palaging ganun. Kasi, alam mo, pagka yung discussion healthy, at lalong-lalo na kung nakabatay sa ating mga batas, Opo. sa ating mga tuntunin, di ba maganda yon? Ay, pakikinabangan ng taong bayan Alam mo, ko, ha? lilitaw at lilitaw kung alin yung mas matimbang at matibay na argumento. Oo, tama. Makikita nila ngayon kung paano, halimbawa, nagpalimanagan ng isa o tatlo hanggang 10 sigurong mambabatas. Opo. Hanggang sa mapaglinaw natin, ano ba talaga ang pinaka-mabuting gagawin sang-ayon doon sa kanilang pinagdebatihan. Totoo po. Makikinabang ngayon. Kaso kung halimbawa nagsisimula ka palang magpaliwanag, guguluhin ka na ng mga, alam nyo naman kung sino yung nanggugulo lang. Opo. Hindi ngayon masyadong makikita. Hindi ngayon lilitaw talaga. Maganda kasi nalilitaw talaga yung argumentong pinakamaganda kapag ka nagsalimbayan yung nagpalitan ng paliwanagan. Opo. Yun naman ang hinahanap natin eh. Hindi ba? Oho. Ito gaya ng isang halimbawa na pinakikita natin ko. Ba? Kaya yan, tagpo na yan. Natatandaan ko yan. Opo. Kasi sa punto na nag-raise ako ng isang constitutional issue, Okay. ang gusto kong ipaliwanag, sabi ko, Mr. Chair, maliwanag naman ka ako na dapat sana ay pag-usapan muna natin sapagkat mukha ka kung yung gawain ng COA, nakuha natin nang hindi sinasadya. Maring sinadya, maring hindi. Wittingly or unwittingly. Opo. Gusto ko ka kung pag-usapan muna natin, merong constitutional issue dito. Okay. Akalain mo naman ang sasagot si Congressman Paduano. Oho. Hindi naman sa pangmamaliit sa kapwa ko mambabatas, pero ang sinasabi ko, constitutional issue, Aha. dapat sana isang abogado ang sasagot doon. Baka sakali na magkaintindihan kami. Ang sasagot, ang pinasasagot niya si Congressman Paduano. Kaya naman ako nag-react. Oho. Kasi Bakit dinidemand yun na ipaliwanag ng chairman, di ba? Patapusin mo muna ako kanya. Paano kitang patatapusin? I am addressing my question to the chairman. Bakit ikaw ang magpipilit na sasagot? Hindi ba parang, pumunta ako sa kanya. Sabi ko, Mr. Chair, wag naman ganito. Opo. I am raising a constitutional issue and you will ask Congressman Paduano to reply. Huwag mo naman kakuha kong insultuhin. Ayun lang. Ayun. Kaya pala nagpapaliwanag kayo doon. Tapos sabi niya, sige, Kong, sabi niya, sige, pabayaan mo, ako nang bahala dyan. Oho. Kaya ako umano. At doon naman kayo, inakbayan naman kayo ni Kong Karams na may pagganong-ganon pa si Kong Karams. Parang sinasabing, di ba? Yun ang ayaw kung nangyayari sa amin eh. Kung mapapansin ninyo, magre-raise ako ng constitutional issue. Kung tutuusin dyan, pagka nag-raise ka ng ganon, sa korte parang prejudicial question yun eh. Prejudicial question ang tawag po doon. Halimbawa, ang pinag-uusapan na criminal case. Opo. Ngunit merong isang prejudicial civil action Opo. na sa aming tuntunin, kailangang mauna munang ma-resolve yung prejudicial question sapagkat may kinalaman doon sa pagsasaayos o pagdinig doon sa criminal aspect. Oho. Ito sinasabi ko, hindi ba natin kako pag-uusapan sapagkat kako itong audit observation memo ay nasa pangangalaga na ng Commission on Audit. Opo. And the last time I checked, sabi ko, the only office which has the mandate, the authority to audit, examine all reports, all papers and transactions, expenditures of public funds. Commission on Audit lang. Oho. Ngayon, kung ini-invoke ninyo kako yung Section 22 ng Article 6 in aid of legislation, pag-usapan natin. Yun ang pinakapunto eh. Section 22 ang Kasi nga, yung in aid of legislation. in aid of legislation. Kasi nga, dapat sana kako yung hindi, Section 21 na sinasabi nila. Mas mabuti pa kako, Section 22, dahil oversight yun. Sapagkat ang ginagamit nyo rito, in aid of legislation, pero hindi nag-o-audit kayo eh. Ayun. Hindi ba? Oho.
tingnan mo, we have the same set of documents. Tama. Kinuha nyo mula sa pag-iingat ng COA. Kaya alam mo, nung bandang huli, so shortcut ko na muna. Opo. Nung bandang huli, sa COA ko na ibinato yung aking... Yun. Kaya nung tinatanong niyo yung COA representative na nandun. Paano ka ako ang mangyayari ngayong umamin ka na... Kasi napaamin ko siya na... Opo. Is there any other office, Nelson, ha? Is there any other office to which the Constitution also allocated the authority and mandate to audit Aha. people's money, expenditures of government? Wala na po eh. None, Your Honor, sabi niya. Opo. Exclusive po yan eh. COA lang talaga. O di, mabuti ka ako. Pero kako nung hiningang ka kako sa magitan ng Sabina na ibigay mo sa Committee on Good Government, yung ginagawa mong pagsisiyasat, yung ginawa mong pag-audit, ibigay mo nga sa amin yung papel na yan. Oo. Kami na kanyang magtatanong. Aha. Tama kaya yun? Hindi ka baka ako... Hindi mo ba nainisip ka ako na sana ay tinanong mo muna, pinag-usapan nyo muna ka ako sa inyong komisyon. Aha. Ito baka ako'y alam ng chairman ninyo, alam ka ako ng mga commissioners. Alam daw. Aha. Aba yan ay isang bagay na kinakailangan pag-usapan pa kung talagang totoo yun. Kasi nga hindi mo pwedeng i-delegate yung binigay na sa'yo ng saligang batas. Totoo. In full or maybe part of Kahit your konti man authority. nun. Oo. Di ba kasi nasabi natin, nagnakaw ka ng piso, nagnakaw ka ng 1 milyon, pareho din yun Parehas eh. lang po yun. Oo. Ito yung aking gustong ayusin muna, na pagdebatihan sana namin, malawakan, yung walang nanggugulo, para sa ganun maliwanagan din ang ating mga mamamayan. Oo. Naku. Meron pa isang tagpukong. Ito, kasi ito ang daming tatanong sa amin. Ano ba itong ano? Ba't parang bagang yung isang representante ng Laguna, parang bagang nagagalit sa inyo? At parang bagang sinasabihan kayo ng kung ano-ano. Ipakita mo nga yun, Direk, at nang sa ganoon, yan, kausap niyo po yung Kong JJ Suarez, Kong Chua, biglang yun, lumapit yung Dan Fernandez, tinatapik-tapik kayo eh. Ang kausap ko, makikita mo dyan, Opo. si Kong JJ Suarez. Maliwanag yan, ha? Oh. Ayun ilang beses na kayong tatlong beses. Tapos bigla siyang nakialam. Opo. Alam mo kung ano yung pinag-uusapan ni Kong JJ? Ninyong tatlo. Opo. Hindi, primero si JJ lang. May binulong ako kay chairman. Opo. Aha. Pagkatapos, sabi ni Kong JJ, Kong Dan, sabi niya, pwede ba kanyang makiusap naman ako, sabi niya, kasi pagka ikaw ang nagpapaliwanag, kung ikaw ay abogado, sabi niya gano'n. Opo. Parang yung mga puntos namin ay nawawalan na kami ng parang Opo. parang yung sa amin ay baliwala lahat. Opo. Sana naman ay mabigyan naman kami kanya ng Sabi ko, Kong J, kung yan naman ang issue mo, nakikita mo naman, kapag ako ay nagbibigay ng komento at saka kung ano yung gusto kong i-emphasize sa aking pagsasalita, Opo. ito'y binabato ko sa chairman eh. Hindi ko naman ibinabato sa pansarili ninyong kung ano yung sinabi mo, kung ganito. Opo. Kaya lang sabi niya, yung parang namamaliit kami, parang gano'n. So, ina-assure ko siya na huwag mo namang isipin ka kung gano'n kasi kailangan naman kasi ilabas natin kung ano yung legality. Hindi naman ako pwedeng kumabala doon sa nalalaman ko, sa training ko, na palaging nandun ako sa merong legal basis. So yun pala yung paksa nyo ni Kong JJ. Yun ang paksa ko kasi parang medyo nagdaramdam siya ng konti. Hindi naman siguro nagdaramdam, maring nag-voice out lang po sa inyo. nag-voice out, maring naghihinanakit sa kasi kung halimbawa ni-raise ko ito, parang yung sinabi niya, maaring mawala ng visa. Masasapawan, parang gano'n. Maring masapawan, maring ganito. So, yun ang kanyang Sa akin naman, may konting validity. Tama pero naman, kailangan ipaliwanag ko pero kailangan din nating ihayag talaga. At sana nga, yung inisip ko na dapat pagtalunan para lumitaw kung alin talaga yung Healthy discussion. nang hindi na minamaliit yung isa o maaaring nasasapawan yung iba. Wala doon sana yung punto. Kung hindi, issue for issue. Para sa ganon, ang pinaka-direction, makinabang ang tao. Lumutang sa talaga. puntong yun, yung lumilingo na sa siya. puntang yun, bigla na lang siyang nakialam. Hindi naman siya kasama sa usapan ko. Hindi siya kasama sa bigla niya akong ginanon. Sabi niya, ikaw naman, sabi niya. Nung umpisa, parang hindi niyo pa pinapansin. Di ba? Opo. Ikaw naman, kanyang ganun eh.
yung programa ko, siniraan mo ako, sabi niya. Kasi nagtataka, ano akong programa mo? Oho. Saan ka nagpo-program? Hindi pumunta ka kanya sa ganito, may kinausap kang mayor, alam mo namang alam mo namang kalabang ko yun. Oho. Hindi mo dapat ginagawa yun. Nako, oo. Sabi ko, hindi ko alam kung ano yung sinasabi mo. Oo. Basta't ako nagpupunta sa mga munisipyo, Siyempre po. dahil sa ako'y nagpapahayag ng aking kagustuhan na, alam mo na. Oo, tama po Pero naman. hindi mo dapat ginagawa yun. Mali yun. Sabi niya? Sabi niya. So wala ginalaman po sa Walang issue. kinalaman sa issue eh. Wow. At Kahit meron sa- daw akong kinausap na may siniraan ko daw siya. Siguro, magtawag siya ng sino man na nakinig doon sa aking pagsasalita nung ina-address ko yung audience. Sabagat makapalang tao talaga eh. Opo. Paano naman ako magsasalita naman ng paninira ng, alam kong Laguna yun. Oo nga, taga-on siya. Alam kong kandidato siya pagka-gobernador. Oo. Ako ba naman, hindi ko naiintindihan. Unang-una, hindi ko gagawin yon. Siyempre po. Pangalawa, ang aking kandidatura ay nakasalig doon sa pangkalahatan. Opo, wala Hindi kayong naman sa- wala naman akong pakialam doon sa Local issues doon din sa eh. local issue kung magkakalaban sila o hindi. Kaya, Kinakailangan bang humingi ako ng permiso sa mga kasama ko para malaman ko kung sino Oo pupuntahan ko at saka hindi ko pupuntahan? ay, maling-mali Hindi ko nga pwedeng talaga gawin siya. yun Oo. So ayun pala ang parang sabi nga sa salitang kanto niyan, parang nagpuputok yung butsi niya. Kung yan, oh. Oh. Oh, yan, Kasi bago nagpupumpas nangyari yan, sinasabi ko kasi, pinagtatanggol ko yung kalagayan nung naditine na abogada ng Opo. OBP. Si Ito Yusek yung Atty. Laika. Lopez. Kaya Opo, opo. tinatanong ko sa umpisa, paano nyo ba in-assess yung totality of evidence na sinasabi sa jurisprudence na para sa ganun ay ma-determine natin either napaiwas siya o nagsinungaling, Opo. ay kukunin mo yung totality of evidence. Oho. Okay. Dalawa yung lumitaw na puntos kasi, Jen Nelson. Eh. Opo. Ang unang ipinunto nila, sapagkat siya kanya gumawa ng sulat sa pamamagitan ni Mr. Ortonio yata. Ang Ortonio ang nag-drop, pero ang pumirma ay yung abogadang nakaditine. Sa iyong assistant, Opo, Ortonio. Pero ang sinasabi niya, sabi ko, Mr. Chair, ipinaliliwanag niya sa COA, nung Tama, sumulat siya sa sa COA po, COA, ipinaliliwanag niya na sana ay wag muna ninyong bibigyan ng karapatan ang good government na kumuha ng aming ng mga na sila yung magsuri ng mga dokumento sapagkat nasa pag-iingat pa ninyo. Opo, oho. Na ano man ang mangyari dyan, hindi pa rin magiging conclusive. Ang totoo niya, nag-uumpisa pa lang kayo na siya sa atin sang-ayon sa inyong audit observation memo. Opo. So ang paliwanag ko doon, Jen, Nelson, ay ginagamit nung abogada yung kanyang posisyon para ipagtanggol ang Office of the Vice President. Yun ang katungkulan niya eh. At mukhang nasa reglamento naman talaga yun to. di Kasi ba? kung ako siya, sabi ko, ganun din ang gagawin ko eh. Yun din ang gagawin nyo. Sapagkat lilitaw nga dito, malilinya doon sa sinasabi kong prejudicial question. Kung halimbawa, sabi ko, chinarge nyo siya na interfering with the conduct of the committee's proceedings, malinaw ka ako, Mr. Chair, ang committee ang mismo, ang kauna-unahang nakialam eh. Kasi nag-u-audit ang COA eh. Opo. Bigla kayong pumasok, hindi ba interference of the procedures of audit ng COA? Oho. Ganun niya gustong ipaliwanag. Ako, alam ko ganun ang tinutunto niya. Oho. Kaya sila sumulat. Sa mga tweet, sa totality of evidence na assessment, parang hindi niyo masyadong nakita yon. Na nangangatwiran sila na hindi naman conclusive, nasa estado pa na sinusuri ng COA yung mga dokumento at mga iba't ibang papeles kaugnay nung kanilang pagkaka-issue ng AOM, Opo. bakit kayo na po ang nakialam? So papasok ngayon, meron po ba tayong mandato na makialam? Oho. Pagkatapos yung isa pa, dito siguro nagkaroon siya ng konting yung pinag-uusapan natin kanina. Opo, opo. Yung isa pa, yung totality of evidence daw, napatunayan namin ganyan na pinag-aalis yung mga Yusek ng walang due process. Pinagtatanggal nga niya, oo. Yung merkado. Napaamin namin siya na tinanggal yung mga ganito sa mga Yusek nang hindi man lang sila dininig, hindi binigyan ng kahit anong panahon na ipagtanggol ang sarili, makapagpaliwanag kung bakit sila tinatanggal. Yung due process na niya, parang wala. Kung yun ang gagawin nyo kakong katwiran,
Ako baga ako nung pinagtatanggal ang committee ko? Ayun. Meron baga akong nagsabi na tatanggalin ako? Sinabi ba kung ano yung kasalanan ko? Yun. Hindi nga ako Hindi nga kayo inabiso tinanong eh. Opo, hindi kayo nabisuan. What is the first element of due process? Notice. Opo. Ni-notify ba ako, o kung Dante, pasensya ka na, ikaw naman kanya, matagal na rito, ibigay na natin sa mga iba yung Para committee mo. magkaroon naman ng chance sa iba. Sapagkat ikaw ay matagal ka nang naglingkod sa sanay na sanay ka na dyan. Oo. Pwede ba kanya ibigay na natin sa iba para naman yung iba ay makinabang din kung pag-uusapan ay kasanayan sa pagkikipag... Yun. Tama naman. Kung ganun sana. Di Opo, ba? Opo, oo. Hindi nga kako Paano mo kayo humatol kayo ng kawalan ng due process? Paano yung nangyari biglang sumagot yung... Doon sa sumigit yung biglang Dan. sumingit yung Congressman Dan Fernandez. Opo. Bakit? Ikaw ba kanyang iniimbestiga rito? Hindi naman niya ikaw iniimbestigahan dito. Bakit? Tama, yun ang sinabi niya. Oo. Isipin mo naman klase. Wala man lang siyang sinabi, Mr. Chair, may I be recognized? Hindi ganun Bigla siyang sumagot Oho. Mr. Chair, hindi naman siya yung bakit ikaw ba iniimbestiga rito? Oho. Ibinibigay yung halimbawa yung sarili. Anong klaseng proseso ito? Ginagamit ko yung sarili ko na paghalimbawa na huwag nilang gagamiting dahilan yun sa totality of evidence sapagkat ganun din ang nangyari sa akin. Opo. Anong klaseng pagdidebate magkakaroon kami pagka puro ganyan ang usapin? Oho. Kaya biglang ni-resist ni Kong Joel yung tagpo na yun, Kong, di ba? Pagka ako ang manggugulat, pinupukpok yung So, yung continuity, yung paano ba, yung tuluyang pagpapaliwanag, nagkakaroon ng interruption Kung minsan nabibitin yung mga ano ba yung bakit? At saka alam mo, napuputol yung pinuputol Pinapatay yung mic. Opo. Kapag nagsalita sila at gusto kong magsalita, wala nang power yung aking mic. Oho.